Sir Eric, magandang araw. Ako po si Gardo. Tubong kapis at ito ang kwentong ayokong balikan pero kailangan ko nang mailabas. Noong 1990 ako'y 23 taong gulang pa lang. Naglalako ako ng bawang, sibuyas at asin sa mga karatig baryo sa amin. Karaniwang gamit ng mga tao sa kusina pero alam ng lahat, may isa pang dahilan kung bakit laging nauubos ang paninda kong bawang. Hoy Gardo, mag-ingat ka ha. Sabi noon ni Aling Sion, isa sa mga suki ko sa palengke. Baka abutin ka na naman ng dilim sa paglalako mo doon sa kabila at dulong baryo. Napakamot ako ng ulo. Hindi naman ako tatambay doon, Nay Sion. Ibababa ko lang yung order ni Mang Tomas tapos uuwi rin. Ngumiti siya pero halata sa mga mata niya ang pag-aalala. Ibang klase ang mga tao doon, anak. Hindi lahat ng tao ang nakikita mo. Ngumiti na lang ako pero sa totoo lang kabisado ko na ang mga kwento ng mga matanda. Sa dulong baryo daw madalas mawala ang mga alagang hayop. At kapag may batang hindi umuuwi bago mag-alas 7, madalas kinabukasan ay bangkay na lang na walang laman ang loob. Pero ako, praktikal lang. Hanap buhay ito, di ba? Araw yun ng Huwebes, bandang alas 3 ng hapon. Mainit ang panahon at halos umuusok ang daan sa alikabok. Nakasabit sa bisikleta ko ang 2 bayong ng bawang. Mula sa poblasyon kailangan kong bumiyahe ng halos 2 oras papunta sa dulong baryo. Habang tinatahak ko ang makipot na daan napansin kong walang masyadong tao. May mga bahay pero karamihan sarado ang bintana. Tahimik, wala man lang batang naglalaro o alingaw-ngaw ng radyo. Pagdating ko sa bahay ni Mang Tomas nagulat ako dahil sarado ang gate. Kumalampag ako. Mang Tomas, si Gardo to. Dinala ko na po yung bawang. Tahimik. Ang tanging naririnig ko lang ay lagaslas ng hangin at tunog ng mga dahon. Biglang sumulpot si Mang Tomas mula sa likod ng bahay. Pawisan siya, parang galing sa pagod na trabaho. Gardo, pasensya na. Nag-ahak ako ng damo sa likod. Sabi niya habang kinuha ang isang bayong. Halika, pasok ka muna. Uminom ka ng tubig. Pumasok ako, pero hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang amoy sa loob. Parang amoy bakal, amoy dugo. May inaalagaan kang baboy, Mang Tomas? Tanong ko. Umiling siya. Wala na. Pinatay ko kahapon. Kinain na namin. Tumango ako pero ramdam kong nagsisinungaling siya. Sa gilid ng mesa may tumulong na dugo, papunta sa sahig. Sige po, aalis na rin ako, baka abutin ako ng gabi sa daan. Ngumiti lang si Mang Tomas pero kakaiba ang titig niya sa akin. Mag-ingat ka, Gardo, lalo na kung makakasalubong mo si Linda. Napakunot noo ako. Si Linda? Bago lang dito. Maganda. Maputi, mahaba ang buhok. Pero kung sakaling makita mo siya sa daan, huwag kang titigil. Napatango na lang ako pero nagtataka sa loob-loob ko. Habang bumabiyahe ako pauwi palubog na ang araw. Ang mga anino ng puno sa gilid ng daan ay parang mga kamay na humahabol. Maya-maya sa dulo ng kalsada may nakita akong babae. Nakatayo siya sa tabi ng puno ng akasya. Nakasuot ng puting bestida. Nakayuko at may hawak na parang panyo. Naalala ko bigla ang babala ni Mang Tomas. Hininaan ko ang pedal ng bisikleta ko. Dumaan ako sa gilid pero hindi ko maiwasang mapatingin. Nang tumingin siya sa akin ngumiti siya at kitang-kita ko mahahaba ang ngipin niya. Gabi na, Gardo, sabi ng babae sa malamig na boses. Di mo ba ako kakamustahin? Halos matigilan ako. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ngumiti lang siya at bigla kong naamoy ang matamis na amoy. Parang bulok na bunga. Tumakbo ako sa pedal. Halos mabali ang paa sa kakapadyak. Narinig ko ang halakhak niya sa likod ko. Humahabol sa hangin. Pagdating ko sa tulay papasok ng baryo namin bigla kong huminto. Sa gilid ng kalsada may babaeng nakaupo. Umiiyak pero iba ito. Hindi siya si Linda. Bata siya.
Marumi, parang galing sa gubat. "Kuya, tulungan mo ko," sabi ng bata. "Inaalagaan nila ako doon." "Ha? Sino?" tanong ko, nanginginig. "Mga babae na mababango, pero malamig ang balat. Gusto nila ng amoy ng bawang." Nanginig ako. Nasa harapan ko mismo ang dahilan kung bakit ako laging may dalang bawang sa katawan. Kinuha ko ang isang piraso at inilapit sa kanya. "Eto, hawakan mo to." Ngunit sa halip na tanggapin, napangiwi siya. Sabay umungol. Isang malalim, mababang ungol na parang hindi galing sa tao. "Hindi mo ko maloloko, Gardo," sabi niya habang dahan-dahang tumataas ang katawan niya sa ere. Ang mga mata niya nag-itiman. Ang buhok lumaylay na parang basang dayami. "Luma na yang bawang mo." Napasigaw ako at tumakbo. Sa sobrang takot ko, naiwan ko ang bisikleta. Napatakbo ako papunta sa bahay ni Mang Tomas. Pero pagdating ko dun, sarado na ang gate at patay ang ilaw. "Buksan mo, Mang Tomas. May aswang." Walang sumasagot. Tanging hangin lang ang gumagalaw. Maya-maya narinig ko ulit yung halakhak mula sa likod ng mga puno. Lumabas si Linda, kasama yung batang nakita ko kanina. Ngayon nakangiti na rin at kapwa may mahahabang dila. "Dito ka na lang, Gardo," sabi ni Linda. "Hindi ka na kailangan umuwi. Marami kaming bawang, pero gusto naming matikman yung sayo." Humakbang sila palapit. Dala ko lang ay isang bayong ng natirang bawang. Sinindihan ko ang posporo at itinapon sa loob ng bayong. Sumabog ang apoy at saglit akong nakitang ang mga mukha nila na nagbago. Balat na kulay abo, mata na pula at mga ngipin na tila kutsilyo. Sumigaw sila sabay umatras. Dali-dali akong tumakbo. Hindi na lumingon. Sir Eric, hindi ko na alam kung gaano ako katagal tumakbo nun. Ang alam ko lang humahabol pa rin ang sigaw nila Linda at ng batang kasama niya kahit pa humupa na ang apoy mula sa bayong ng bawang. Nang makita ko ang liwanag ng mga bahay sa baryo namin, halos mapaluhod ako sa pagod at takot. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ni Nanay. "Gardo, bakit ang putla mo? Saan ka galing?" tanong niya habang hawak ang braso ko. "Nay, may aswang sa Banwadaan." "Totoo yung mga sinasabi nila." Nagkatinginan ng mga kapitbahay nang marinig nila ako. Lumabas si Mang Nestor, ang kapitan ng baryo. Hawak ang lamparang bigas. "Gardo, kalma lang. Anong nakita mo?" "Si Linda, yung babae sa may akasya, sir. Saka yung batang babae. Hindi tao yun. Nakita ko lumilipad sila." Tumango si kapitan pero halata sa mukha niya na nag-aalangan. "Matagal na naming naririnig yung Linda na yan, pero wala pang nakakapagpatunay. Baka naman pagod ka lang." "Hindi, Kap. Sinindihan ko na nga yung bayong ng bawang ko. Tinamaan sila ng apoy." Tahimik silang lahat. Naririnig ko pa ang mabilis na tibok ng dibdib ko. Makalipas ang ilang sandali, kinuha ni Nanay ang rosaryo niya at inilapit sa akin. "Magdasal ka muna, anak. Huwag ka munang babalik doon." Tumango ako pero sa loob-loob ko hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nalalaman kung ano talaga ang nangyari kay Mang Tomas. Kinabukasan dumating sa bahay si Boyet at si Ramil. Mga kapwa ko tinderong naglalako rin sa mga katabing baryo. "Pre," sabi ni Boyet habang humihigop ng kape. "Narinig namin kay Kap yung nangyari kagabi. Totoo ba yun?" "Kung nakita nyo lang, hindi na kayo tatawa." Sagot ko. "Si Mang Tomas mukhang kasabwat nila." "Kasabwat? Dati na nating suki yun ah," sabi ni Ramil halatang naguguluhan. "Baka naman lasing ka lang, Gardo. Kung gusto nyo samahan nyo ako mamaya. Pupunta ako ulit sa dulong baryo." Nagkatinginan silang dalawa. "Gabing-gabi?" tanong ni Boyet. "Hindi, hapon lang. Pero kung abutan tayo ng dilim, kailangan natin may dalang bawang at asin." Tahimik sila saglit bago tumango si Ramil. "Sige, pero pag may nakita tayong kakaiba, tatakbo tayo agad." Bandang 4:00 ng hapon bumiyahe kami papunta doon.
Pareho silang may dalang sako ng asin at bote ng langis. Ako naman may dalang bagong bayong ng bawang. Pagdating namin sa Banwa Daan, halos pareho pa rin ang tanawin. Makulimlim, tahimik at parang walang tao. Wala namang kakaiba, sabi ni Boyet, pero halatang kinakabahan. Parang normal lang. Ganyan din kagabi, sabi ko, hanggang sa makita ko si Linda. Nang marating namin ang bahay ni Mang Tomas, napansin naming bukas ang pinto. Wala yan kahapon, sabi ko. Sarado yan nang tumakbo ako. Lumapit kami ng dahan-dahan. Amoy bulok na karne agad ang sumalubong. Sa loob nakakalat ang mga damit, mga pinggan, basag na bote at sa sahig may mga bakas ng dugo. Pre, bulong ni Ramil. Parang may nilamon dito. Lumapit ako sa mesa. Doon ko nakita ang isang bagay na halos bumaliktad ang sikmura ko. Isang kamay ng tao, tuyot at may marka ng kagat. Puta! Napasigaw si Boyet. Tao to! Bago kami napatakbo palabas, biglang umalingaw-ngaw ang boses mula sa likod ng bahay. Bakit kayo bumalik, Gardo? Si Linda. Lumabas siya mula sa anino. Nakangiti pero ngayon hindi na siya katulad ng kagabi. Mas halata ang kulay abo niyang balat at ang mga mata niya ay walang puti. Hindi ka na dapat bumalik, sabi niya, pero dala mo ulit yung bawang mo. Amoy na amoy ko. Tinapon ko agad ang ilang piraso sa sahig. Lumayo ka! Ngumisi siya pero napaatras. Sa pagkakataong yun nagpasindi ng lampara si Boyet at itinaas ang bote ng langis. Ramil, isaboy mo yung asin! Sigaw ko. Isinaboy ni Ramil ang asin sa hangin at nang tamaan si Linda, napasigaw siya ng malakas. Parang nasusunog ang balat niya. Naglabasan ng mga paniki sa bubong. Sabay-sabay na lumipad sa paligid namin. Hindi kami halos makakita. Takbo! Sigaw ko at sabay-sabay kaming lumabas. Pagdating namin sa kalsada, napansin naming may nakatayo sa dulo. Isang matandang lalaki. Nakasuot ng puting kamiseta at may bitbit na itak. Mga bata, sabi niya, bakit kayo nandito? Delikado dito. Lolo, aswang, nasa loob ng bahay, sabi ni Boyet, nanginginig. Ngumiti lang ang matanda sabay itinuro ang sarili. Alam ko, ako ang tagapangalaga ng mga yon. Bigla siyang tumawa ng malakas sabay nagbago ang anyo ng mga mata. Naging pula at lumitaw ang mahahabang kuko. Hindi kayo makakaalis ng buhay. Sinindihan ko ang lampara at inihagis sa kanya. Tumama sa damit niya at agad itong nagliyab. Sa gitna ng apoy narinig namin ang sigaw niya habang ang balat niya'y naglalagas. Pero bago pa kami tuluyang makatakbo mula sa paligid, may lumitaw pang tatlong babae. Pare-parehong maputla, nakahubad ang paa at may mahahabang buhok. Isa sa kanila ang batang nakita ko kagabi. Hindi niyo sila mauubos, sabi ng isa. Hindi dito nagtatapos ang gabi niyo. Nagtakbuhan kami papunta sa tulay. Habang tumatakbo, naririnig ko pa rin ang pag-iyak ng hangin at ang tunog ng mga pakpak sa itaas. Pagdating namin sa dulo, nakita naming naghihintay ang ilang lalaki sa baryo. May dalang sulo, mga taga-gwardya. Kapitan! Sigaw ko. Nandyan sila, mga aswang! Tumakbo si Kapitan kasama ang ilan. Nagpaputok sila ng baril sa hangin. Pero pagbalik nila makalipas ang ilang minuto, walang nakita. Wala na, Gardo, sabi ni Kapitan. Sunog lang at abo ang nakita namin. Pero ako alam kong hindi yun ang katapusan. Kinagabihan habang nagpapahinga kami sa bahay, kumakatok sa bintana si Boyet. Pre, naririnig mo yun? Tahimik akong tumayo. Sa labas may naririnig akong mahinang tinig, parang boses ng babae. Gardo, lumapit ako sa bintana. Sa dilim nakatayo si Linda. Buo pa rin siya at sa likod niya may mga anino pang kumikilos. Marami pa silang kasamahan. Hindi mo kami kailangang kalabanin, sabi niya. Maglalako ka ng bawang, hindi ba? Kami naman nagugutom lang. Sa oras na yon alam kong hindi pa tapos ang laban ko sa kanila. Sir Eric, hindi ako nakatulog nung gabing yon.
Kahit nakasara lahat ng bintana at may bawang sa bawat sulok ng bahay, ramdam ko pa rin na parang may mga matang nakatingin. Si nanay tulog na sa silid, pero ako gising pa rin. Hawak ang itak at may palanggana ng asin sa tabi ng pintuan. Bandang 2:00 ng madaling araw may kumakaluskos sa labas. Una mahina lang, parang hangin, tapos biglang may kumamot sa bubong, parang kuko ng hayop. Gardo, mahinang tawag na pamilyar sa tenga ko. Si Linda, lumabas ka. Sabi niya, hindi ako nandito para manakit. Gusto ko lang makausap ka. Hindi ako sumagot. Pinatay ko ang ilaw at tumingin sa labas sa pagitan ng kortina. Nasa labas siya, nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Puting-puti ang bestida kahit madilim. May hawak siyang sanga ng akasya at nakayuko. Gardo? Muling tawag niya. Bakit mo ko sinaktan? Nanlamig ang mga kamay ko. Umalis ka na, Linda. Sigaw ko. Hindi mo ko madadala. Ngumiti siya pero malungkot. Hindi mo pa naiintindihan. Hindi kami mga halimaw na basta-basta lang pumapatay. May dahilan kami. Anong dahilan? Tanong ko kahit nanginginig. Tinitirhan mo ang lupang hindi nyo alam. Bago pa dumating ang mga tao dito, nandito na kami. Kailangan naming mabuhay. Hindi lang tao ang may gutom, Gardo. Sa mga sandaling yun may naramdaman akong kakaibang awa, pero tinabunan agad ng takot. Kahit anong dahilan nyo, hindi pa rin tama ang ginagawa nyo. Tahimik siya sandali tapos dahan-dahan siyang umatras hanggang sa lamunin ng dilim. Kinabukasan sinabi ko lahat kay Kapitan. Kap, bumabalik sila. Hindi pa sila tapos. Alam ko, sagot niya. Kagabi may 3 alagang manok na naman ang biglang nawala sa kabilang baryo. Dugo lang ang natira. Kap, kailangan nating gumawa ng paraan. Hindi pwedeng ganito na lang. Tumango si Kapitan. Mamayang gabi pupunta tayo sa Banwadaan. Ako, ikaw, sina Boyet at Ramil, pati 3 tanod. Magdala tayo ng sulo, asin, bawang at krus. Bago lumubog ang araw naghanda kami. Nakapulupot sa liig ko ang lubid na may bawang. Parang kwintas. Si Boyet naman may bitbit na lata ng langis at posporo. Si Ramil may dalang baril na pumutok lang. Pangtakot daw. Pagdating namin sa dulo ng kalsada, sumalubong agad ang malamig na hangin. Tahimik, walang kahit anong huni ng kuliglig. Parang alam nilang paparating tayo. Bulong ni Boyet. Lumakad kami papunta sa bahay ni Mang Tomas. Ngayon parang mas marumi at mas maitim ang paligid. Pati mga puno parang tuyo na. Kap, tignan mo to, sabi ni Ramil. Sa sahig may bilog na gawa sa abo at dugo. Hindi yan normal, sabi ni Kapitan. Para yang tanda ng mga nilalang na marunong ng lumang ritual. Biglang umihip ang hangin. Ang apoy ng sulo halos mamatay. Kap, may gumagalaw sa likod, sigaw ni Boyet. Paglingon namin may 3 anino sa dulo ng bakuran. Lumalakad ng dahan-dahan, parang dumudulas lang sa lupa. Nang lumapit nakita namin mga babae. Pareho ng itsura kagabi. Si Linda kasama pa rin nila. Bakit bumalik kayo? Tanong ni Linda. Malamig ang boses. Hindi ba't binigyan ko na kayo ng babala? Hindi kami natatakot, sigaw ni Kapitan. Lupa ito ng tao. Hindi nyo pwedeng sakupin. Ngumiti si Linda. Kung lupa ng tao to, bakit kayo natatakot dito? Sabay silang naglakad papalapit. Nagsaboy si Ramil ng asin at sa bawat butil na tumama sa kanila, umuusok ang balat nila. Napasigaw si Boyet. Sinindihan ng lata ng langis at inihagis sa lupa. Kumalat ang apoy pero kahit naglalagablab hindi umaatras si Linda. Hindi nyo kami mauubos, sabi niya. Habang may gabi may aswang. Takbo! Sigaw ni Kapitan. Tumakbo kami palabas pero bago kami makalayo biglang may kamay na humablot sa paa ko. Si Mang Tomas, nabubuhay pa. Gardo, garalgal ang boses niya. Tulungan mo sila. Hindi sila dating ganyan. Nilanghap nila yung sumpa ng bundok. Anong ibig mong sabihin, Mang Tomas? Pero bago siya makasagot bumula ang bibig niya.
at unti-unting nag-abo ang lahat hanggang sa maging abo sa sahig. "Pre, alis na tayo," sigaw ni Boyet. Paglabas namin nakita namin si Linda. Nakatingin lang. "Huling babala ko na to, Gardo. Kapag bumalik ka pa, isa sa inyo ang dadalhin ko." Hindi ko na alam kung paano kami nakauwi. Pagdating sa baryo halos sabay-sabay kaming napaupo sa harap ng barangay hall. "Kap," sabi ko, "hindi ito matatapos hanggat hindi natin nasusunog buong dulong baryo." Tahimik siya saglit bago sumagot. "Delikado yan. May mga bahay pa ron kahit walang nakatira." "Wala nang tao doon, Kap," sabi ni Ramil. "Mga aswang na lang." Kinabukasan nagpasya si Kapitan. Magdadala kami ng kariton na puno ng tuyong sanga at langis. Ipapasok namin sa gitna ng dulong baryo at sisindihan. Pagdating namin sa lugar kinagabihan may usok na agad kahit hindi pa kami nagsisindi. Parang sinusunog na rin ng lupa ang sarili niya. Habang inaayos namin ang kariton bigla kong narinig ulit ang boses ni Linda. "Gardo, hindi mo to kailangang gawin." "Umalis ka," sigaw ko. Lumapit siya at sa ilalim ng liwanag ng buwan nakita ko ang mukha niyang dati kong nakikita sa palengke. Maganda, maamo. Noong una tao din ako. Nagbago lang nang mapunta ako sa kagubatan. May nag-alay sa amin noon para hindi mamatay ang lahi namin. Pero kung gugustuhin ko, pwede kitang isama. Hindi ka na magugutom. Hindi kita pipiliin kahit kailan, sagot ko. Napangiti siya pero ngayon may luha sa mga mata niya. Sayang, gusto pa naman kita noon. Sabay lumakas ang hangin. Nagliyab ang kariton kahit walang nagsindi. Isa-isang nagsigawan ng mga kasama ko. Nakita ko ang mga babae sa paligid. Nagliliparan. Ang mga pakpak nilang itim at mahahaba. Sumigaw si Kapitan. "Sindihan na lahat!" Sinabuyan ko ng langis ang lupa saka inihagis ang posporo. Sumiklab ang apoy. Ang buong dulong baryo ay nagningas. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw. Hindi ko alam kung tao o aswang pa. Ngunit sa gitna ng apoy nakita ko si Linda. Hindi siya sumisigaw. Nakatayo lang. Nakatingin sa akin hanggang sa lamunin siya ng apoy. Pagbalik namin sa baryo, abot tenga ang liwanag ng umaga. Tahimik lang ang lahat. "Gardo," sabi ni Kapitan, "tapos na to." Pero sa loob-loob ko alam kong hindi pa. Nang lumipas ang ilang linggo bumalik ako sa palengke para magbenta ulit ng bawang. Normal na ulit ang araw pero minsan sa tuwing dumadaan ako sa may dulo ng kalsada papuntang dulong baryo, naaamoy ko pa rin yung matamis na amoy, parang bulok na bunga. At minsan sa gabi, naririnig ko pa rin tinig na pamilyar. Gardo. Pagkaraan ng sunog sa dulong baryo tahimik ang mga sumunod na araw. Parang nabunutan ng tinik ang buong baryo. Walang hayop na nawawala, walang batang hindi umuuwi. Pero hindi ako mapalagay. Tuwing sumasapit ang dilim naririnig ko pa rin sa hangin ang tinig ni Linda. Mahinang tawag, parang bulong. Gardo. Akala ko noong una guni-guni lang. Pero kahit sa gitna ng palengke minsan habang naglalako ako ng bawang bigla na lang akong lalapitan ng malamig na simoy ng hangin. At may kasamang pamilyar na amoy. Yung matamis na parang bulok na bunga. Isang hapon lumapit si Boyet habang nag-aayos ako ng paninda. Pre, may nagtanong sa akin kanina sa kalsada papuntang dulong baryo. Babae daw na maputi. Mahaba ang buhok. Naghahanap sa'yo. Halos mabitawan ko ang supot ng bawang. Anong sabi mo? Di syempre sinabi kong hindi kita kilala. Pero Gardo, seryoso, hindi ako mapakali. Parang malamig yung paligid nang umalis siya. Hindi na ako nakasagot. Sa isip ko kung totoo ngang nasunog si Linda, paano siya nakabalik? Kinagabihan dumating si Ramil sa bahay. Pare, nakita mo ba yung bagong dumating sa baryo? Yung tumira sa dating bahay ni Aling Pasing? Hindi, bakit? Pareho sila ni Linda. Wala lang, baka nagkataon lang. Pero gabi-gabi nakikita ko siyang naglalakad sa may ilog. May dalang batya. Parang naglalaba pero walang tubig sa batya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Takot o duda. Napatingin ako sa labas. Madilim. Tila may liwanag ng buwan na kumikislap sa dulo ng kalsada. Baka siya nga, sabi ko.
Kung siya nga, anong gagawin natin? Tanong ni Ramil. Hindi ko alam. Pero kung totoo yan, kailangan nating sabihin kay Kapitan. Kinabukasan pumunta kami sa barangay hall. Si Kapitan nakatingin lang habang ikinikwento namin ang lahat. Gardo, sabi niya, sigurado ka bang si Linda yan? Nasunog ang buong dulong baryo. Paano pa siya mabubuhay? Kap, hindi ako sigurado pero kung si Ramil mismo nakakita, hindi pwedeng baliwalain. Napabuntong hininga siya. Sige, mamayang gabi ako na ang sasama. Pagdating ng 8:00, nagtipon kaming 5. Ako, Kapitan, Boyet, Ramil at si Lando. Isa sa mga tanod, may dalang lampara, asin at mga bungkos ng bawang. Tahimik kaming naglakad papunta sa bahay ni Aling Pasing. Ngayon ay tirahan daw ng bagong babae. Sa di kalayuan kita naming may ilaw sa loob. Kap, andun siya. Bulong ni Boyet. Lumapit kami. Nakabukas ang bintana. Doon namin siya nakita. Babae, nakatalikod, nagsusuklay ng mahabang buhok gamit ang suklay na ginto. Nang mapansin niyang may mga tao sa labas, dahan-dahan siyang humarap. Si Linda. Magandang gabi, sabi niya. Ngiting mapayapa. Bakit po kayo nandito? Walang sumagot agad. Si Kapitan ang unang nagsalita. Ikaw ba si Linda ng dulong baryo? Umiling siya. Hindi ko po alam yung sinasabi niyo. Ako po si Lina. Magkahawig pero parehong boses, parehong muka, pero ang mga mata hindi tulad ng dati. Ngayon maamo at may luha. Kap, bulong ni Ramil. Baka hindi siya yon. Pero hindi ako naniwala. Linda, alam kong ikaw yan. Nasa ilalim ka ng apoy. Nakita kitang masunog. Natahimik siya. Pagkatapos ay ngumiti ng matamis. Pero biglang nag-iba ang kulay ng balat niya. Nag-abo, nagdilim at unti-unting lumabas ang mahahabang ngipin. Ang bilis mong nakalimot, Gardo. Sabi niya sabay tumawa. Akala mo'y tapos na. Sabay kumulog ng malakas. Namatay ang ilaw ng lampara. Kap, asin, bilis! Sigaw ko. Sinabuyan ni Lando ng asin ang paligid. Umusok ang lupa. Si Linda umurong pero hindi tumakbo. Hindi niyo ko mapapatay sa bahay na to. Hindi niyo alam kung sino ang may-ari ng lupa. Lumingon ako sa ilalim ng mesa. May nakasulat sa sahig. Mga simbolo. Bilog na may krus sa gitna. Kap, may ritual dito. Umalis tayo. Utos ni Kapitan. Paglabas namin biglang may hangin na parang ipo-ipo. May mga aninong dumaan sa paligid. Pamilyar na mga babae. Yung mga kasama ni Linda noong nasunog ang dulong baryo. Buhay silang lahat. Nagsunog kami ng mga sanga. Sa labas, isa-isang lumapit ang mga babae pero sa bawat galaw, sinusunog ng apoy ang mga paa nila. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko si Linda na sumisigaw. Hindi niyo pwedeng sirain ang tahanan namin. Tumakbo kami palayo. Pagdating sa kanto, huminto kami para huminga. Hindi pwedeng puro takbo, sabi ni Kapitan. Kailangan nating hanapin ang pinagmulan ng lakas nila. Baka may pinanggalingan niyang sumpa. Ang sabi ni Mang Tomas noon. Sagot ko, may bundok na pinagmulan ng sumpa. Baka yun yung sinasabi niya bago siya maging abo. Alin? Tanong ni Boyet. Yung bundok, Mayang. Doon daw unang nagpakita ang mga nilalang bago pa man maging baryo ang lugar natin. Kung ganun, sabi ni Kapitan, bukas ng gabi doon tayo pupunta. Kinabukasan naghanda kami. Wala nang atrasan. Dala namin ang bawang, asin, langis at krus na gawa sa kahoy. Pagdating namin sa paanan ng bundok, mayang tahimik. Walang hangin. Walang kuliglig sa lupa. May mga marka ng paa. Maliliit pero mahahaba ang kuko. Habang paakyat kami, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng paligid. Parang bawat hakbang may humihigop ng lakas namin. Pre, parang may humihinga sa likod natin. Bulong ni Boyet. Paglingon ko, wala. Pero naramdaman kong parang may malamig na kamay na dumampi sa balikat ko. Pagdating namin sa gitna ng bundok, may maliit na kuweba. Doon nagmumula ang apoy na matagal ko nang nakikilala. Amoy bulok na bunga. Kap,
Yan yun, sabi ko. Pumasok kami sa loob. May altar. Sa gitna may bote ng dugo at ilang tuyong dahon ng akasya. Dito sila nag-aalay, sabi ni Kapitan. Biglang may boses mula sa dilim. Tama ka, Kapitan. Lumabas si Linda. Ngayon iba na ang anyo niya. Hindi na ganap na tao. Hindi rin ganap na halimaw. May pakpak siyang kulay abo at mga mata na kumikislap na pula. Hindi niyo kailangang sirain to, sabi niya. Ito ang dahilan kung bakit kami nabubuhay. Huwag kang magsalita ng kasinungalingan, sigaw ko. Maraming tao na ang pinatay niyo. Kung alam mo lang, Gardo, sagot niya. Tao rin kaming pinatay noon. Inalay kami ng mga ninuno ninyo para magligtas sa taggutom. Kami ang naging kapalit ng kaligtasan ng baryo niyo. Napatingin ako kay Kapitan. Totoo ba to? Umiling siya pero halata sa mukha niyang hindi siya sigurado. Matagal na bago pa ako pinanganak ang kasaysayan niyan. Baka nga may totoo. Kung gusto niyong matapos to, sabi ni Linda, sirain niyo ang bote ng dugo sa altar. Pero pag ginawa niyo yun, magigising ang lahat ng tulad namin. Nagkatinginan kami. Walang gustong kumilos. Gardo, sabi ni Kapitan, ikaw na. Lumapit ako sa altar, hawak ang sulo. Nanginginig ang kamay ko. Tumingin ako kay Linda. Nakatitig siya parang humihiling na wag kong ituloy. Pero naaalala ko ang mga batang pinaslang, ang mga alagang hayop na niluray at ang takot ng buong baryo. Sinindihan ko ang sulo at itinapon sa bote. Sumabog ito at agad na nagliyab ang loob ng kuweba. Sumigaw si Linda sabay lumapit. Gardo! Tinamaan siya ng apoy at sa huling sandali nakita ko ang mukha niyang bumalik sa dati. Mabait, maamo. Salamat. Yun ang huling salita niya bago siya maging abo. Lumabas kami ng kuweba halos hindi makahinga sa usok. Pagtingin namin sa paligid tila nabuhay ulit ang hangin. Uminit ang lupa, pero maya-maya ay bumalik sa normal. Pagdating sa baryo madilim na, pero sa unang pagkakataon wala na ang amoy ng bulok na bunga. Tahimik ang gabi. Kap, tapos na siguro, sabi ni Boyet. Siguro nga, sagot niya, pero halata pa rin ang pag-aalinlangan. Kung totoong ang binuhay ng dugo yung sumpa, baka hindi ganoon kadali yung wakas nito. Tumango ako. Kung babalik man sila, handa na tayo. Lumipas ang mga buwan, bumalik ako sa normal na buhay bilang tinderong naglalako ng bawang. Pero tuwing malapit na ang kabilugan ng buwan, nilalagay ko pa rin sa pinto namin ang isang bungkos ng bawang. Hindi dahil sa takot, kundi bilang paalala. Minsan habang naglalako ako, may batang babae na lumapit. Kuya Gardo, ang bango ng bawang mo. Galing po ba yan sa Banwadaan? Natigilan ako. Bakit mo natanong? Ngumiti siya. Naririnig ko po kasi sa hangin yung pangalan mo. Sabi ng hangin, salamat daw. Napalunok ako. Anong pangalan mo, bata? Linda po, sabi niya sabay ngiti. At doon ako muling napatigil, Sir Eric. Kasi habang papalayo siya, dala ng hangin ng amoy na matagal ko nang kilala. Amoy bulok na bunga na may halimuyak na bagong bawang. Pagkalipas ng ilang taon, tila bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Wala nang nawawalang hayop, wala nang mga katahimikang nakakakaba tuwing gabi. Pero ako, si Gardo, ang tenderong naglalako ng bawang, hindi kailanman nakalimot sa nangyari sa dulong baryo. Araw-araw pa rin akong umiikot sa palengke. Dala ang mga bungkos ng bawang na may amoy lupa at araw. Ang mga tao balik sa dating gawi, pero tuwing gabi habang nag-iisa ako sa bahay, laging may pakiramdam akong may nakamasid. Hindi takot, kundi parang presensya na hindi makaalis. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang pinipitas ko ang mga natitirang bawang sa likod ng bahay, may dumaan na hangin na may dalang pamilyar na amoy. Bulok na bunga, pero may halong bango ng bagong sibuyas. Napatigil ako. Linda, mahina akong sabi. Walang sagot, pero sa tabi ng puno ng saging may aninong dumaan. Mahaba ang buhok, maputla ang balat. Hindi ako natakot. Lumapit ako, dala ang lampara. Kung ikaw yan, bakit ka bumalik? Tanong ko. Mula sa dilim sumulpot ang batang babae na nakilala ko noon. Si Linda.
Yung batang lumapit sa palengke ilang taon na ang nakalipas. Nakatayo siya ron, nakangiti. "Kuya Gardo," sabi niya. "Sabi ng hangin may natitira pa raw sa bundok." "Natitira?" Tumango siya. Hindi pa raw tapos. May naiwan pa raw sa ilalim ng kuweba. Namilog ang mga mata ko. "Paano mo nalaman yan?" "Si Mama po," sagot niya sabay turo sa likod niya. At sa gilid ng dilim dahan-dahang lumitaw si Linda. Ang Linda ng dulong baryo. Hindi na siya halimaw. Hindi rin ganap na tao. Parang usok ang anyo niya ngunit malinaw ang muka. Mapayapa at walang galit. "Gardo," sabi niya, "hindi mo sinira ang sumpa. Tinulugan mo lang. Nasa ilalim pa rin ng lupa ang ugat ng dugo." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko. "Ang dugo sa bote. Relihiyong inalay ng mga ninuno. Hanggat hindi mo binabalik sa pinagmulan, mananatiling nakakulong ang mga tulad namin. Hindi kami umaalis dahil may utang pa kami sa lupa." "Anong kailangan kong gawin?" "Tanging isang bagay lang," sagot niya. "Ibalik ang bawang sa lugar kung saan una mo itong ibinenta pagkatapos ng sunog. Doon sa dulong baryo. Kapag tumubo muli ang bawang sa lupa, mawawala ang huling tali ng sumpa." Tahimik ako. Tinignan ko siya. Sa unang pagkakataon wala na akong nakitang halimaw sa mga mata niya. Isa lang siyang kaluluwang gustong matapos ang lahat. Kinabukasan pumunta ako sa lumang lugar ng dulong baryo. Wala nang mga bahay ron. Puro abo at damo na lang. Dala ko ang isang bungkus ng pinakamatandang bawang na natira sa akin. Lumingon ako sa paligid at sa hangin. Narinig ko ang mga mahinang tinig ng mga babae. Parang dasal. Hinukay ko ang lupa. Itinanim ko ang bawang at sabay bulong. Kung ito ang kabayaran, tanggapin nawa ng lupa. Habang isinasara ko ang hukay biglang kumulog. Mula sa ilalim sumiklab ang liwanag. Maliit pero kumalat sa buong lupa. Tumigil ang hangin at maya-maya ay unti-unting naglaho ang amoy ng bulok na bunga. Sa mismong harap ko tumayo si Linda. Nakangiti. "Salamat, Gardo." "Ngayon tapos na ba?" tanong ko. Tumango siya. "Tapos na para sa amin. Pero para sa'yo, magsisimula pa lang. Bantayan mo ang lupa dahil sa bawat pag-usbong ng bawang, may alaala ng mga kaluluwang minsang nanirahan dito." Dahan-dahan siyang naglaho, kasabay ng anak niyang si Linda. Naiwan lang ang malamig na simoy ng hangin at ang bango ng bagong sibol na halaman. Lumipas ang mga araw at sa lugar na tinaniman ko tumubo ang mga bawang. Malalaki, maputi at may kakaibang liwanag sa ilalim ng buwan. Mula noon tuwing naglalako ako sa palengke, kilala na ako ng mga tao bilang si Gardo, ang tinderong may dalang bawang na hindi inaaswang. At sa tuwing tatanungin nila kung bakit ganoon, simpleng sagot lang ang binibigay ko. May mga bagay sa mundong di mo kailangang puksain, kundi bigyan lang ng pahinga. Bago ako umalis sa palengke, gabi-gabi laging humihinto ako sa dulo ng kalsada kung saan dati nakatayo ang dulong baryo. Doon din hadampian ng hangin ng pisngi ko at may boses na mahina pero malinaw. "Salamat, Gardo." Ngumiti ako at tumalikod pa uwi. Dala ang bawang. Dala ang alaala. Dala ang katahimikan na sa wakas ay tunay ng payapa. Sir Eric,